mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tayo with evidence. Grabe ang pagmura ni VP Sara. Pero in fairness, social. Social ang pagmura ni VP Sara dahil sa isang, ano tawag ito, celebration. I think graduation na kung saan naimbita si Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara. That time, not feeling well si VP Sara, ramdam niyang kinulam siya, pero pumunta siya. It's because graduation ito ng mga pinakamagaling na mga estudyante. At ito pala ang nangyari, Kabibig. Grabe. Sinasalaysay ni VP Sara kung gaano kabastos at pinahiya ni Pangulong Bongbong Marcos ang isang estudyante. Nako, grabe na, no? Ano kayang naramdaman ng bata, no, after na parang ininsulto siya ni Pangulong Bongbong Marcos? Nawalan, ano ba, nahihiya ba siya? Or does it gives reaction or strong reaction? Or ano kayang nangyari sa batang ito? Kaya na-share ni VP Sara itong nangyari sa bata. It's because dito niya nakita sobrang toxic na, sobrang hindi na maganda ang nangyayari ngayon sa BBM administration. Ito yung sign na hinihintay ni VP Sara para kumawala kay Bongbong Marcos, mga kabibig. And I think napanood nyo na ang interview, press ko ni VP Sara kanina, at meron siyang ibinahaging kwento sa isang estudyante na tanging gusto lang ng estudyante ay hindi naman makahingi, kundi maka-experience ng regalo galing sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang nangyari, Kabibig, ay eto na. Grabe. Bulgaran kung bulgaran na talaga. Ito ang nangyari. Ito ha. Ito yung sinare ni VP Sara. Sabi ng mga netizen, ay bastos talaga itong si Bongbong. Talagang akala namin makatao, akala namin pro-Pilipino, hindi pala. Tapos, tawag ito, estudyante pa ha, estudyante pa na talagang sabihin natin ay pwedeng mag-alay ng buhay para sa bansa natin. So makinig tayo, Kabibig ha, pakinggan natin ito. Sama kami, katayo kami, and mayroong isang graduate na, alam nyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana sigurong pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch ito siya. as a graduation gift? And narinig ko, sabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, hindi niya alam kung ano isasagot niya. So ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Ang sagot niya, why? Why will I give you my watch? Oh my goodness. At that point, may sakit na ako. I wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Hala, grabe no? Grabe ka bastos ni BBM. Parang wala siyang anak ba? Well, alam naman si BBM, mula sa mayayamang pamilya. O natural, hindi yan mafe-feel. Hindi yan mafe-feel na yung kulang sa mga material na bagay. And in fairness naman, I get the point of the child na ito, pag pagkataon ko na to, na makuha na or bibigyan ako ng regalo ng presidente na i-treasure ko talaga, presidente to eh. I try ko lang, you know, alam niyo na ang mga bata kung talagang idulong. Marami nag-iidolo kay BBM that time. I don't know kung meron pa bang nag-iidolo kay BBM today. So, ano ba? Well, inappropriate talaga sa isang celebration, graduation
presidente yung hiningan mo. Pero kung iisipin natin, grinab lang ng bata ang opportunity. Once in a lifetime 'to, eh. That time talaga ang puwede niyang makausap ang presidente. You know, kung ako din, chance mo 'to makausap, eh, try ko baka pagbigyan ako ng presidente. Malay mo ito yung pinakamalaking regalo na ibibigay niya na, magiging ang tawag dito, souvenir sa akin na grumaduate ako at ang presidente talaga nagbigay ng regalo and knowing these are our protector, our, tawag dito, magbibigay ng security sa Pilipinas. Pero ibang reaction, "Why should I give you my watch?" Hala, grabe! Panoorin ulit natin ha. Baka sabihin niyong gawa-gawa ko lang. Panoorin natin ito. I don't know kung sino dito ang, I don't know kung ano ang iyong pakiramdam, baka yung iba is parang nauuihan lang, baka sabihin nabash niyo ang bata, pero try to put your shoe on the shoe of the child. Yung parang inosente ka pa, yung hindi mo pa alam kung ano ang kalakaran ng mundo, 'di ba? O sige, again ha. Kasama kami, nakatayo kami. And merong isang graduate na, alam niyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana siguro pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. Mhm. So meron isang graduate. Sabi nung graduate, "Mr. President, can I have your watch as a graduation gift?" And narinig ko, sabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. "What did you say?" So this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. "Mr. President, can I have your watch as a graduation gift?" Nasagot niya, "Why? Why will I give you my watch?" Samantala, ito ang iilang mga komento. Instead of answering that way, just tell the student that I cannot decide to give to you because it's my wife's mother, sister, in-laws, or my son gift for me. You don't need to insult. Bastos siya bilang Commander-in-Chief ng Armed Force of the Philippines. Mas may hihigit pa ba na halaga sa material na bagay kaysa sa tao na handang ibuwis ang buhay niya para sa bayan? Walang kwentang president. Si Tatay Digong lang ang may mataas na respeto at pagmamahal sa AFP bilang Commander-in-Chief nila at siya lang ang president na dinoble ang sahod ng mga sundalo. Sabi pa ng isang napakagandang halimbawa na sana yun at pagkakataon na tularan niya ang pagpapahalaga ni Tatay Digong sa mga sundalo natin at karapat-dapat tawaging idol. But anyway, we proud Duterte forever, kaya idol ng bayan ang mga Duterte. Sabi pa nito, bakit hindi niya sinagot na hayaan mo padadalhan kita? May very sentimental value sa akin ang relo na ito. Totoo man o hindi. Hindi ganyang tatanungin, "Oh, why should I give you my watch?" Sabi pa din ng isang netizen, pwede din naman niyang sabihin na may sentimental value kasi ito sa akin. Pwede bang ibili na lang kita ng bago? Iba naman ang pangungutong. He was honest enough to ask. Ang trending si VP Sara, yung talagang pinag-usapan, hinimay-himay ang mga statements niya, tinitingnan kung ano yung mga pasabog ni VP Sara. And kung may pasabog man ang Congress, after ng pasabog ng Congress, papasabugin din ni VP Sara ang kanyang mga sikretong ibubulgar pa. Madami pa siyang sikreto.
kay Martin Romualdez, kay Liza Marcos. Yan at iba pa sa susunod na mga araw. And I'm sure excited din kayo. Nakatutok ang Pilipinas. Natural, knowing Filipinos are very chismosa. Mga lebak-lebak with evidence. So yun lang po kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. And shout out sa ating mga OFW dyan. Kalma lang kayo, kalma lang kayo. Bye everyone!